Huwag mong palalagpasin ang pagkakataon para umasenso ka. Kaya Martin, para sa tatay mo at para sa nanay mo, huwag kang susuko. Graciela, alam kong hindi dapat ako nakikialam sa relasyon ninyo. Nakatakas yung baboy! Tilang may ahas pa dito. Louie! Biro lang! Ayoko naman magkaganito. Ayoko naman maging malungkot. Ayoko naman maging mahina. Ma? Mama! Ma, gumising ka, Ma! Ma, gising! Ma! Martin, si Louie nawawala. Baka kung ano na nangyari dun. Sige, hanapin ko lang. Dan! Sinaulo ka ba? Ba't tinutukan mo ako ng baril? Martin! Brad, okay ka lang? Ayos na to. Okay lang, okay. Ikaw kasi bigla ka sumusulpot eh. Titigil din pagdugo nito, daplis na eh. Bigla ka kasi nawala, hinahanap ko ni Graciela. O, ikaw! Louie! Martin, ano nangyari? Narinig ko ang putok. Diyos ko! Kasi... Ano nangyari? Bakit ka nandito? Tsaka bakit mo siya binaril? kasi... Ano eh? Si Louie kasi, nahanap niya yung hinahanting niya kanina. Bigla akong humarang. Ako na baril niya. Naku, kailangan natin to ipagamot. Hindi, wala to. Daplis lang eh. Ha? Titigil din pagdugo niyan. Baka matetano ka niyan. Tara na, Louie. Bumaba na tayo. Tara. Tara. Tara, Martin. Sige, kaya ko. Wala na si Mama. Nung kausap ko siya kanina, akala ko magiging okay na ang lahat. Sa unang pagkakataon, mula nung mawala si Papa, baka masaya na si Mama. Sabi pa niya, hindi na siya magiging pabigat sa atin. Sinahan ako ba? Huwag tayo magsisihan. Pinili ni Mama na gawin to. Hindi na niya kinaya. Tayong dalawa na lang ngayon. Kakayanin natin to. Hindi tayo mag-iiwanan. Naiintindihan mo? Hindi tayo mag-iiwanan. Ayan. Daplis lang yan. Salamat ka. Naka 2 years ako sa nursing. Malayo yan sa bituka. Salamat. Ano nangyari? Aksidente, Ma. Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat eh. Martin? Po. Okay ka lang? Opo, ayos lang po ako. Una na po ako. Ayoko makabala dito. Dito ka na matulog. Bukas ka na umuwi. Martin, dito ka na magpalipas ng gabi. Hindi na po. Tutuloy na po ako. Salamat. Salamat din. Sige. Martin, sabihin ako sa'yo. Salamat, ah. Okay ka talaga, brother. Sorry. Ayos lang. Sige. Tara, pasok tayo sa loob. Kinuha na nila ang lahat sa atin, Kiefer. Pati si Mama, kinuha na ng mga Silvestre. Si Mama may gawa nito sa sarili niya. Pero sila ang dahilan. Sila ang punot dulo ng lahat. Pinatay na nila si Mama at si Papa. Pero hindi nila mapapatay ang galit ko. Lintik lang ang walang ganti. Louie!
Shh! Gusto mo ikaw sumunod eh. Basta huwag ka lang mahingi kay Graciela. Lailani! Alam ko na kamamatay lang ng nanay mo at hindi pa tapos ang pasyam, pero may problema tayo eh. Problema? Oo. Gusto niyo pa mag-usap? Ay, hindi. Yung renta ng bahay, hindi pa kayo nagbabayad. At saka, ang bayarin sa amilyar, ang papa mo lagi sumasagot niyan eh. Di ba kay Papa po tong bahay? Naku, matagal na niya isinanlato sa amin. Hindi naman kasi natitirhan eh. Kaya amin na ito. Gusto mo, ipakita ko sa iyo yung tutilo. Tita, hindi naman po namin alam na nagre-renta po pala kami dito sa bahay. Tsaka yung amilyar po, wala naman po sa usapan yun. Eh kaya nga, pinaalam ko sa iyo para magkalinawan tayo. Pasensya ka na. Alam ko, kamamatay lang ng mga magulang mo. Pero may naitatabi naman dyan si Serapin. Yun na lang ibayad mo. Tita, yun na lang po ang pera namin. Magbabar pa lang po ako, tapos si Kiefer papasok pa lang po sa susunod na sem. Pagkakasyahin pa po namin yun. Eh hindi ko na problema yan. Baka hindi kayo makakabayad ng renta, sa iba ko na lang pagpre-renta tong bahay na ito. Kabuhayan ko ito. Pasensya ka na, Lailani. Pero walang kamag-anak pagdating sa kabuhayan ng usapan. Mamaya ko na lang kukunin sa'yo. Ay, Kiefer. Ang gwapo talaga nitong aking pamangkin. Ang lakas pa ng katawan. Magbanat ka naman ng buto para matulungan mo yung ate mo. Ay, yung isa naman. Martin, may ginagawa ka ba? Mamaya, pwede mo ba akong samahan mga bayo? Turuan mo naman ako para maging kasing galing mo ako. Si Senyorito Louie. Busy yun. Lagi silang nagmi-meeting para doon sa negosyo nila. Medyo nakakalungkot nga pumunta ako dito para sundan siya pero parang lagi siyang wala. Mahal mo ba siya? Oo naman. Boyfriend ko si Louie. Oh, bakit ganyan na reaction mo? Mahal ako ni Louie, no? Pinaparamdam niya sa akin yun. Mahal ka niya? Kaya ka niya sinasaktan? Mali rin naman talaga yung ginawa ko eh. Dapat hindi na ako sumunod dito. Ganun naman ata talaga eh. Kapag mahal mo, nasasaktan mo. Yung girlfriend mo, hindi mo ba nasaktan? Ilang araw nang lumilipas, Louie. Wala pang development tungkol sa mga pinagagawa ko para sa'yo. Ay, nako, wala pa tayong lupa kung saan natin itatay ang factory. Wala pa tayong canning design para sa ating mga dilata. Sabihin mo nga sa akin, ha, Louie? Kaya mo bang gawin yun o hindi? Kaya ko po, Lola. Pues, kung kaya mong gawin, then do it now. O baka naman, ginugulo ka ng girlfriend mo na yon, ha? Sabihin mo nga! Hindi niya ako ginugulo, Lola. Panindigan mo yan. Louie, gawin mo ang trabaho mo. Gawin mong mabuti. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Itong hasyendang ito, itong ranchong ito, ay sa'yo. Grow up. Be a man. Kita mo na, hindi ka nakapagsalita. Sabi ko na nga, be. Hindi ko sasadyaing saktan ng taong mahal ko. Si Louie, sa tingin mo, hindi niya ako mahal. Graciela, ayoko makialam sa inyo. Pero, Graciela, maganda ka. Bait ka. Maalaga. Siguro may ibang lalaking karapat-dapat para sa'yo. Dito tratuhin ka ng tama. Sino? Martin, halika samahan mo ako. May pag-uusapan tayo. Sama ako. Bumalik ka na lang muna sa mansyon. May pag-uusapan lang kaming napaka-importante. Tara.
Shot. Sarap. O ba, hindi ka uminom? Dami pa akong gagawin eh. Ikaw talaga. Masyado kang masipag. Alam mo naman ako may-ari ng rancho to. Ako ang boss mo dito. At ang utos ko sa'yo, inumin mo yan. Inumin mo na. Sarap. Martin, kamusta kayo ni Graciela? Mukhang type ka niya. Magaan ang loob niya sa'yo. Ha? Nagagandahan ka ba sa kanya? Sagutin mo ako. Lalaki sa lalaki. Nagagandahan ka ba sa kanya? Maganda siya. Type mo ba siya? Ay, ano ka naman, kabayo? Sorry. Ginugulat, eh. Sabi ko na nga, bading kay. Meron palang cowboy na bading. Oo naman, no. Madami kami. Kaya lang yung iba natatakot umamin. Ako, hindi ako natatakot. Di ba, kaibigan mo si Martin? Close kayo? Oo, parang kapatid ko na yun. Ate niya ako. Bakit type mo, no? Hindi. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba hindi mo siya type eh. Kilalang-kilala ko ang tipo mo. Bata pa lang tayo. Alam mo ba, Martin, hinggit na ako sa'yo. Dahil ikaw yung taong sigurado sa sarili niya. Kaya sarap mong pagtripan eh. Pero dati yun. Pero ngayon, magkaibigan na tayo. Ikaw na ang pinagkakatiwalaan ko. Napatunayan mo na ang sarili mo sa akin. Matinukan tao. Gagawin mo na ako ng Manila. Gusto ko sana ibilin si Graciela. Ayoko siya isama eh. Ayaw din naman ni Lola. Hindi ko magagawa yung mga bisyo ko. Yung mga gusto kong gawin. Ako mga babae. Pero mahal ko si Graciela. Ganito lang talaga ako. Kaya habang nasa Manila ako, pakibantahin siya para sa akin. Alam kong pagkakatiwalaan kita. Kaya cheers! Ano ka ba? May boyfriend ako, si Louie. Ano naman ngayon? Lahat ng mga babae nagugustuhan talaga yan si Martin. Paano? Guwapo, mabait, tsaka masayahin. Ay, hindi pala na siya masayahin ngayon. Guwapo na lang, tsaka mabait. Bakit naman? Parang napansin ko nga, laging tahimik, tsaka parang may tinatago. Wala naman siyang tinatago. Meron lang nawawala. Nawala ang ngiti niya ni Martin simula nung umalis yung one true love niya. Iniwan na siya. Nagpunta na ng Maynila. Bakit? Ang mahabang kwento eh. Hayaan mo minsan, puntahan mo lang ako rito. Kwento ang kita. Ikaw talaga. Gra! Oh, Louie. Ano? Tara na. Ayos ka lang. Balik tayo sa bahay. Tara. Martin, ikaw muna ang bahala dito ha. Tara. Naku, Martin. Huwag kang titingin-tingin ng ganyan. Delikado yung mga tingin-tingin mo na ganyan. Huwag. Ate, mahirap na ba tayo? Ano ba pinagsasasabi mo? May pera pa tayo, kailangan lang natin tipirin. Kapag nakapag-bar na ako at nakapagtrabaho, magiging okay na tayo. Pero ilang linggo pang exam sa ate. Pagkatapos nun, ilang buwan pa ang results. Hindi ka pa nga sigurado kung makakahanap ka agad ng trabaho. Maganda naman ang grades ko. Maayos ang school na pinasukan ko, hindi problema ang trabaho. Ang renta at panggastos natin ngayon, problema. Sa ngayon. Pero kaya natin to. Makakagawa rin ako ng paraan. Ate, hayaan mo na lang kaya ako magtrabaho.
Di ba ikaw na rin nagsabi, magtulungan tayo? Hayaan mo ko tulungan kita. Hindi. Mas mahalaga makapag-aral ka. Di ba malapit na yung enrollment mo, yun na lang muna asikasuhin mo. Kahit tuyo lang ang ulamin natin araw-araw, gagawin natin. Mas importante mag-aral ka. Magiging okay din ang lahat, Kiefer. Huwag ka na mag-alala. Makakaraos din tayo. Eh, Louie, bakit hindi ako pwedeng sumama? Ang kulit mo. Sabing hindi ka po pwedeng sumama sa akin. Ano naman gagawin ko dito? Tsaka sinong kakausapin ko? Huwag kang mag-alala. Babalik naman ako agad eh. Eh, natatakot lang naman ako na baka pagdating mo sa Maynila, pagpalit mo ko. Hindi ko magagawa sa iyo yun higit sa lahat. Talaga? Oo naman. Talaga. At saka biniling kita kay Martin. Sabi ko sa kanya, turuan ka ang mga bagay dito sa rancho. Pag-aralan mo ng maigi, ha? Nang sa ganun, balang araw, ikaw magiging reyna dito sa rancho at ako naman ang magiging hari. Hindi ko naman hinihiling na maging reyna eh. Gusto ko lang, mahalin mo ako. Ano? Sa ibinili ni Sir Louie yung girlfriend niya? Aba, bongga! Ikaw na, Martin! Hindi ka ba nagtataka kung bakit bigla ka na lamang kinaibigan ng Louie na yan? Alam niyo, Lo, kinausap niya ako na maayos. Hindi ko naman siya pwedeng tanggihan. Teka, paano kung ma-develop ka doon sa Graciela? Di ba unang kita niyo pa lang parang may something na kayo? Ewan ko. Ano ko nung sinasabi mo? Basta mag-iingat ka na lamang. Kilala ko ang mga Silvestre. Kakaiba silang magalit kapag kinakalantari ang mga ari-arian nila. Hindi naman po ari-arian si Graciela. Tao po yun. Kaya tao, o gamit, o hayop, pag-aari nila. Kaya mag-iingat ka. Ano, may racket ka ba dyan? Bakit? Di ka ba natakot ng uli? Natakot, pero di mo na ako kikita sa takot. Tama yan. Alam mo naman sa pabila natin, walang mahina ang loob. Bakit ba kailangan mo ng racket? Kailangan ko ng pera. Kailangan ko tulungan si ate. Oo nga pala. Narinig ko si nanay. O ano? Matutulungan mo ba ako? Mamayang gabi kasi, may transaction ako. Big time to minsan. Pwede ka sumama. Titipa tayo dito. Sayang naman. Aalis na pala si Senyorito Louie. May gusto pa naman sa akin yun. May gusto? Baka ikaw ang may gusto sa kanya. Oo. Pero gustong-gusto niya na ako, no? Gustong-gusto niya yung katawan ko. Tsaka sa tuwing ginagawa namin, gigil na gigil siya sa akin. Kanina pa kita hinahanap. Halika dito, may sabihin ako sa'yo. Aalis muna ako. Yung pinagbiling ko, huwag mo kakalimutan. Thanks. Alam kong maaasahan kita. Hayop ka! Kadiri ka kahit sino na lang pinapatulan mo? Akala mo hindi ko alam yung kalokohan yun ng katulong mo? Ha? Bakit mo ako sinampal sa sarili ko pamamahay? Ako bubuhay sa pamilya mo, ah! Anak ka lang ng prosti bago ako dumating sa buhay mo! Pasensya na nababaya ako sa mga tao ko! Mabuti pa ako masira dito! Aalis ka pa talaga, ha? Aalis ka pa talaga, ha? Kala mo habulin kita? Hindi kita habulin! Sir. Sino to? Pinsan ko. Recruit ko yan. Okay yan. Sagot mo yan, ha? Walang problema, sir. Walang problema. Kiefer po. Oo. Alam mo na yung gagawin, ha? Abot mo yan, tas kunin mo yung pera. Sige, sir. Ha? Oh. Salamat, sir. Sino ba yun?
Yun? Wala lang. Siya lang naman yung papatay sa atin pag pumalpak tayo. Graciela! 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 Graciela, ano ginagawa mo dyan? Pwede ba lumayo ka sa lugar na to? Matarik dito. Ano mangyari sa'yo? Pabayaan mo, Martin. Martin, pabayaan mo na. Graciela! Ano ba nangyayari sa'yo? Martin, niloko niya ako. Naloko ako ni Louie. Akala ko mahal niya ako. Bakit maluloko ka ng mga lalaki? Maluloko kayo, mga maluloko kayo lahat. Bakit? Dahil ba ganito lang ako? Hindi, Martin, si Louie lang ang natitira sa akin. Pinalayas ko na tiyahin ko nung pumunta ako dito para sundan si Louie. Wala na akong babalikan sa Maynila. Wala na rin sa akin si Louie. Tama na, Graciela. Wala nang kwenta ang buhay ko. Pigilan mo na. Tama na. Sigurado ako, kumpleto to. Kompleto yan, sir. Ako pa. Anak na nasunta kayo ng park! Yes. Pasensya na. Siya lang yung natitira kong pag-asa. Bakit niya nagawa sa akin to? Iniwala ko ng tatay ko, yung nanay ko, pinamigay ako. Pati siya mawawala na rin sa akin. Bakit niya ginawa sa akin to? Ano ba ginawa ko sa kanya? Martin, wala na kwentang buhay ko. Sabihin mo nga sa akin, ano bang kwentang mabuhay ko? Wala naman nagmamahal sa'yo. Wala na, di ba? Wala na kwentang buhay ko. Wala na magkakagusto sa akin. Ano sabihin niyan, Graciela? Hindi totoo yan. Ikaw ba? Ikaw ba magkakagusto ka sa akin? Magkakagusto ka pa sa isang tulad kong wasak na wasak ng buhay? Huh? Hindi, di ba? Alam mo ba kung anong tawag nila sa akin? Basura. Anak ng babaeng bayaran. Akala ba nila hindi ko naririnig? Pero lahat naririnig ko. Lahat. Pumapasok sa tenga ko lahat. Naririnig ko. Kaya alam ko wala nang magmamahal sa akin. Wala nang kwentang buhay ko! Tama na, Graciela!
Bitiwan! Graciela! Tama na! Ano ba? Tama na! Sinabi ng tama na eh! Hindi mo magagawa ang gusto mo. Hindi mo matatapos ang buhay mo hanggat nandito ako, naintindihan mo? Hindi ako makakapayag. Ikaw kasi, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo eh. Naaasar ka ba, ha? Lailani, bigla ka namang umalis sa probinsya, hindi ka man lang nagpaalam. Nakita ko nga pala si Lailani ah. Diyan lang pala sila nagpunta. Wala po kasi si Kiefer sa kwarto niya eh. Ito yung isa sa mga sinusundan namin kagabi ah. Saan? Bakit po? Involve ang kapatid mo sa smuggling. Nasaan ang pera ko? Magagalit si Louie pag nalamang nandito yan. Hindi ka na dapat nakialam sa problema nila. Baka madamay ka pa sa kung anumang gulo meron yung dalawang yan.